Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa ating tagapaglikha, sa Allah, na siyang nagbigay buhay sa atin na babawi ng buhay. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Mapapansin mo ang ating mga kababayan, tinatawag siyang Creator, God, Lord, Rab, Panginoon. Pero lahat yan ay title lamang. Ano ba talaga ang pangalan ng tagapaglikha? Ayon sa maluwalhating banal na Quran, the Noble Quran, na salita ng Diyos ng Allah, ay ang pangalan ng tagapaglikha ay Allah. Ang Allah ay salitang Arabic nang ibig sabihin, siya ang lumikha ng kalangitan kalupaan, nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay. Ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Yun po ang pangalan ng Diyos Allah. Ngayon, kung naririnig mo naman ang pangalang Islam, ang Islam ay hinango sa salitang salam. Ito ay hindi sinango sa pangalan ng tao, hayop, halaman. Ang ibig sabihin ng Islam, total submission and obedience to the will of God Allah. Ganap na pagsunod-pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ano? Ayan ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam, ito po ang kaisa-isang relihiyon at aprobadong binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos, ng ating Panginoon, ng Allah, ang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Kung mapapansin mo, marami tayong nakikita, naririnig na iba't ibang sikta, relihiyon o denominasyon. Nangyayari po yan, totoo po yan. Subalit sinabi ng Diyos ng Allah, subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sa ating wika, sino man ang magnais maghanap, gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Siya po ay kabilang sa mga talunan. Naririnig mo naman ang pangalang Muhammad. Ano po? Narinig ka? Yung Muhammad po, hindi po siya Diyos. Siya po ay huling propeta ng Diyos. Ibig sabihin, kung may naunang propeta, may mga sumunod, may mga pangatlo, pang-apat, si propeta Muhammad ay huling propeta. Ano po? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pinakamainam na salita ay ang salita ng Diyos. At ang pinakamainam na patnubay ay ang patnubay ng propeta Muhammad. Yung kanyang mga salita, gawa, mga legalways. Halimbawa, sinabi ng Diyos, sambahin ninyo ako. Paano mo siya sasambahin? Kinakailangan, tingnan natin kung anong ginagawa ng mga propeta. Sumasamba ang mga propeta, tinatas ang kamay, nilalagay sa puso, sa dibdib, yumuyuko, nagpapatira pa. Yun ang tinatawag na total submission and obedience to the will of God. Tinatawag siyang supreme worship. Kung makikita mo naman, ang narinig mo kanina, yung Arabic, yan ay mula sa salita ng Diyos, Quran. Ang Quran, ito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Narito ang salita ng Panginoon. Ang banal na salita ng Diyos, ang maluwalhating banal na Quran. Kung ikaw ay nagdadalawang isip, ito ay basahin mo, pakinggan mo. At ito ay magbibigay sa atin ng pakinabang na maging matuwid ang ating buhay. Ibig sabihin, maaalala natin ang mga kautusan ng Panginoon at may iwasan natin ang paggawa ng kasamaan at lalo tayong may encourage sa paggawa ng kabutihan sapagkat ang salita ng Diyos ay mga paalala na hindi tayo mapariwara. Ano po? So ngayon, paano ba ang pagbabalik loob? Kasi lahat tayo ay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talaga, ang Allah ang namamahala sa atin, sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamong kalibun. Talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ibig sabihin, tayo ay pansamantala lamang. Temporal, ang bahay nasisira, ang mga sasakyan kinakalawang. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, tayo ay hindi taga rito. Tayo ay taga kabilang buhay. Kabilang buhay sa paraiso sa mga maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Jahannam sa impyerno naman ang mga taong walang paniniwala sa Diyos.
Kaya bago tayo maghiwalay, nais ko ikaw ay alalayan. Nabigkasin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang pagsaksi na hindi dalawa o tatlo ang Diyos, iisa lamang, ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu Ashhadu an la an la ilaha ilaha illa illa Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasul Rasul Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na walang ibang Diyos, na walang ibang Diyos na walang ibang na Diyos dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban Ako'y sa Allah. sumasaksi Ako'y sumasaksi at naniniwala at naniniwala na si propeta ay si propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo. ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Ngayon, ikaw na ay kapanalig ni Birhen Maria, Jesucristo, lahat ng mga propeta. Magkakapanalig na tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino mang naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah at dumating sa Kanya ang kamatayan, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Payo kong sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, wag tayong sumamba sa nilikha ng Diyos. Tanging ang lumikha lamang, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sumunod tayo sa kanyang kautusan, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Tanging isa lamang ang sasambahin natin. Ano po? Assalamualaikum. Sabihin mo.